Ramdam na ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Cagayan. Naroon si Ched Gatchalian para sa kanyang agenda report. Ched, kumusta na ang sitwasyon? Corina, signal number 2 na rito sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat wala pang pag-ulan, malalakas na yung hampas ng hangin. Puspusan na rin yung paghahanda ng Santa Ana LGU, hindi lang sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ng enhanced southwest monsoon, kundi pati na rin sa matagal ng epekto sa kanila ng El Nino. Tuyot ang ilang sakahan at lupain sa Santa Ana, Cagayan dahil sa matinding init at kawalan ng ulan simula pa raw noong Marso. Nasa dulo ng Cagayan ng munisipalidad ng Santa Ana, isa sa palagiang dinaraanan ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Sabi ni Vice Mayor Catherine Ledrido, nagsagawa na sila ng mga dialogo kasamang iba pang mga ahensya na katulong nila para sa paghahanda sa bagyong Inday. Prepare namin lahat yung mga agencies na dapat na tutulong sa amin to conduct that meeting para may prepare lahat ng mga equipment na kailangan for rescuer, na monitoring for the low-lying areas, ganun, yung mga landslide prone area, mga ganun. Kasi marami ho sa amin yung ganun na area dito sa amin. Naniniwala rin si Ledrido na hindi dapat magpakampante, bagamat naranasan sa ngayon ang tinatawag na calm before the storm. Pag sinasabi nilang super typhoon o kaya mahina yung bagyo, hindi natin alam, biglang ang lakas-lakas. May time po na parang hindi malakas daw yung bagyo, pero pagdating nung madaling araw, doon na po siya pumasok talaga. Wala pa mang ulan, may mga puno na sa barangay sentro sa Santa Ana ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Nakasama ng Billionaire News Channel magsagawa ng monitoring si Ledrido sa isang coastal area sa barangay Palawig. Sa coastal monitoring, sinusuri ang lakas ng alon ng tubig at lalim nito dahil pinaghahandaan din nila ang posible ring storm surge, pati ang mga bangka. Pinag-aaralan kung paano mayakyat sa matataas na area. Ipinakita rin sa atin ng Cagayan MDRRMO ang mga gamit na kanilang inihanda sakaling kailanganin na ng rescue. Kailangan po talaga may mga preparedness measures tayong inihahanda pagdating po sa mga ganitong sitwasyon o kalamidad. Especially, alam naman po natin na may El Nino phenomenon po tayo. Asahan po natin na malalakas po talaga yung mga bagyong darating. Bukod sa paghahanda ng go bags at iba pang equipment, pinaghahandaan rin ng MDRRMO ang mga pagbaha na maaaring idulot ng bagyong Inday. Nagsagawa na po kami ng declogging or simultaneous clean-up drive. Kasi nga po inaasahan po natin na flooding ang posibleng epekto po ng bagyong ito. Pero aminado ang LGU ng Santa Ana na kailangan din nila ang ulan. Mostly yung mga magsasaka, mga farmers natin, yun yung kailangan talaga natin. At kulang tayo sa mga patubig dito sa amin. Oo, mga dams, ganun na dapat may put up natin dito. Mga cases kasi dito na rain-fed lang siya. Oo, yun doon sila umaasa sa ulan. Corina, dahil dobleng kalamidad yung kinakaharap ng Santa Ana LGU. Ang sabi nila hindi raw sila maaaring magpakampante kahit mukhang maayos pa yung lagay ng weather sa ngayon. Sa ngayon, malakas talaga yung bugso ng hangin dito sa barangay Palawig at sa iba pang mga area na dinaanan natin. Patuloy yung ginagawang monitoring at koordinasyon ng Santa Ana LGU sa mga residente para na rin magbigay ng assurance 100% sila ready sakaling kailanganin sila for rescue. Corina? So, Ched, kumusta naman yung paghahanda ba para sa evacuation centers? Halimbawa, mga relief goods, sakaling bumuhos bigla yung malakas na ulan? Corina, pagkatapos ng monitoring kanina dito, ay agad tumungo yung Santa Ana LGU dun sa evacuation center para matiyak nga na handa na ito. Sa ngayon, wala pang mga evacuees pero nakaantabay na sila maging tayo kung magkakaroon ng pagbabago sa weather condition dito sa Santa Ana. Katulad na lang, kaninang umaga, tirik yung araw, nasa signal number 1 pa lang itong lugar na ito. Pero pagdating ng 5 p.m., according dun sa weather bulletin ng Pag-asa, naging signal number 2 na ito. Pagdating naman sa mga relief goods, nasa 600 food packs daw yung inihanda ng Santa Ana LGU at nakaantabay sila kung sakaling kulangin man ito kapag dumating na itong pag-ulan at maging malakas at kailanganin pa ng dobleng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina. Okay, maraming salamat. Si Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Santa Ana, Cagayan. Libreng overnight parking ang alok ng ilang mall sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya.
bilang paghahanda sa bagyong Inday at Habagat. Tugon ito sa panawagan ng MMDA na ilipat sa mas ligtas at mataas na lugar ang mga sasakyan kontra baha. Kabilang sa nagbukas ng kanilang parking facilities ang SM, Robinsons, Vista at Philinvest Malls.